Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Pambihira ka, confident ka pa na si Velasco na ang speaker. Oh, may ganun-ganun ka pa, may pagtaas-taas pa ng kilay yon. Confident ang... Alam mo ako sa'yo, Thinking Pinoy, ha? Ito lang suggestion ko sa'yo, ha? Kung sino man yung nag-inform sa'yo, ha? Baka ewan ko kung gawa-gawa mo lang yun o may nag-informan sa'yo, tinatarantado ka lang nun. Ang bira sabihin sa'yo, alam mo, ito. Meron pa akong mga hindi sinasabi sa inyo sa totoo lang. Ayoko lang sabihin kasi pag sinabi ko sa ito, malalaman ako sino nagsabi. Pero sabi ko nga sa inyo, papuputol ko tong malaki kong ari pagka nakaupo yan si Velasco. Eh. Oh, yan, ha. Anong ari? Ito. Alam nyo naman ko, anong ari? Akin to, di ba? Kaya pag mamay-ari ko ito. Yan ay papuputol ko, babastos ng isip nyo, ha? Sabi ko sa inyo, hindi makauupo yan si Velasco. Sa bibig na nga niya nang galing eh, di ba? Pagka hindi pumayag ang Kongres sa Malacanang, iipitin ang budget. Sabi niya yun, iipitin daw ang budget. Sus! Following that logic, biglang, mamaya, pag-usapan natin. Mamaya na, kayo naman eh. Banat, anong reaction mo sa positivity tungkol sa inyo? Gusto mo sagutin ko na ngayon? Sige na nga, sagutin na nga natin. Ito. Yan. Okay, ayan na unang banat natin, ha? TP, is that all you've got? Tinanong ko pa yan sa mga expert ng English kong yan. Ha? Tinanong ko pa yan sa scholar. Ha? Ang pinagbibintang niya ito. Ito yung video kung saan binulong sa amin ni... Actually, di nga binulong eh. Remember, this is a public place. This is a public place during the campaign. Hindi ito bulong. Hindi ito sinisikreto. Okay? Ang sabi ni Cayetano, I will help you. Tutulungan ko kayo sa mga kaibigan nating media dyan. At alam mo ba, sa media, ang campaign, pwedeng paid interview. Ano ibig sabihin nun? Ganito kasi yan eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi ang sinabi ni speaker dyan, pwede kang magbayad ng mga media para interviewin ka, ikaw ang magbibigay ng questions. Okay? Which is, there's nothing wrong and it's not illegal. It's part of campaign. Pagka-campaign, ganito yan. Iba't ibang ads. Number 1, pwede kang mag-ads na parang, ako si Grace po, ako po si ganito, ako si ganito, ako si ganyan, ganyan. Yan ang ads. Pangalawa, paid interview. So, ibig sabihin, kukuha ka ng black time sa kanila, babayaran mo ito, ito, interviewin mo ako ito. Kasama yan. Campaign ads ang tawag dyan. Dinideclare sa COMELEC yan. Kasama ho yan. Hindi yan yung bayad na magpo-promote. Kasi binibilang ho yan eh. Remember, ito during the campaign, you cannot just come out in media. Meron tayong tinatawag dyan, nakalimutan ko yung lintik na term na yan. May tinatawag tayo dyan na parang media law na dapat, hindi media law, mali yun ha, baka ma-fake news ka. May tinatawag dyan. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung TV, maglalabas siya ng video ng tao na kandidato, bawal yun. Kasi ikinakount yun dun sa tao, meron lang oras. May oras lang na pupwede yung tao na yan. Kaya nga nagalit ang Pangulong Duterte. Bakit? Kasi remember, dapat equal yan. Equal per candidate. Hindi pwedeng mas marami yung iba. Party yan ng COMELEC law. Okay? Fair Election Act. Ayun! Ang galing nyo talaga. Iba talaga kayo. Palakpakan. Yan. Yan tinatawag na Fair Election Act. Kailangan pantay-pantayan. Hindi ang during the campaign to Kaya nga di ba sinatawag nila na campaign season, yung campaigning now starts. Ibig sabihin nun, lahat ng labas ng kandidato sa media, bilang yan. Whether interview, kasi alam nyo kung ano mangyayari. Bakit kung hindi bilang yan at hindi yan counted as legal? Ang mangyayari ganito, may maglalabas ng ad. Babayaran ng 10 million yan, ad na yan. Labas mo yan, ganyan. Ang gagawin ng iba, kung yung paid, yung interview, hindi kinakount yun, mag-under the table. Gets nyo? Kasi hindi nga kinakount eh.
bakit yung under the table ang gagawin? Kaya sinabi ng COMELEC, sa batas na yan, pantay-pantay. Bawal lumabas ang kandidato, kailangan lahat ng labas ng kandidato counted. Whether interview, whether commercial ad, lahat yan counted. Lahat yan bayad. Yung tinatawag na fair election ad. Yan yung sabi ko nga, so what's wrong with this? Na sinasabi ni Cayetano, natutulungan niya si Mocha. Okay? Sige, sabihin na natin. Ang sabi niya is parang, kasi tinulungan ka ni Cayetano magbayad sa media. Magpapaputol uli ako ng isa pa. Ari ko. Pag may nakita kayo na si Mocha lumabas sa TV during the campaign. So, ibig sabihin, walang perang nilabas si Cayetano kay Mocha sa media during the campaign. Kasi walang interview, walang commercial ads. Remember, lumabas lang to this year, Okay. So, nung last year, during the campaign, wala kayong makikitang interview si Mocha. Bakit? Kasi yung sinasabi naman ni Cayetanong tutulungan ko kayong i-connect. Pero not financially. Kahit sabi ko nga kay Mocha, connect man tayo, wala naman tayong pera. Anong gagawin natin? Hi, hello, bigyan ko kayo ng tinapay. Lugaw, ganon. Hindi, di ba? So, ibig ko sabihin, anong napuprove dito? Napuprove niya na tinulungan? Asan ang tulong? Nakita kang interview si Mocha sa media? Wala. Wala. Walang pera kasi. Si Mocha na pang TV-TV. Kung sasabihin mo, ba't di siya tinulungan ng Cayetano? Wala kang tulong, ano gagawin natin? So, bakit mo gusto si Cayetano? Kailangan ba na tulungan ka muna bago ka tumulong sa kapwa mo? Kahit nga, di ba, laging binibintang kay Pangulong Duterte, keso binayaran daw kami. Parang wala ako nakita dito. Di kung binayaran kami ni Pangulong Duterte, baka medyo malaki-laki itong tirahan ko. Siguro naman medyo may pera-pera naman pa. Baka iba sa inyo, mas mayaman ba sa akin, mas maganda pa bahay, di ba? Ipapakita ko sa inyo, makikita nyo naman sa live ko So yun lang ang point ko dito. Walang basihan. Walang point. Anong point niya dito? Pakitanong kay TP, anong point niya? Ano ba yun? Ba't gano'n natugtog, walang saysay itong pinagsasabi niya. Tingnan mo, isipin mo ito na lang. Bigyan ko pa kayo ng isang malupit. Tingnan mo, para masabi mong sinungaling at saka hindi si Raulo talaga, fake news talaga ito si TP. Okay, ito. Bigyan kita ng isang malupit na logic. Sa lahat ng sinabi ko kahapon, ilang kasinungalingan yung sinabi ko? Ilang fake news yung sinabi ko sa kanya? Ni isa ba may sinagot siya? Ano sagot niya? Ito. So wala siyang tinanggi. Talagang sinabi niya yun. Kasi kung fake, hindi totoo yun. Hindi pwede. Lalabanan ko yun. Di ba? Sana ko hindi niya napanood. Sa tingin niyo maglalabas ito ng ganito nang hindi niya napanood yung YouTube ko? Napanood niya. Pero anong gagawin niya? Totoo yung sinabi natin. Hindi niya ma-deny. Tingnan nyo nga, hindi na lumabas sa SMNI. Kasi nga, wala naman siya, sige, saan siya lulusot doon sa mga pinagsasabi niya kahapon? Lahat, soplak siya Mabango sa Malacanang si pangalan nito, si Velasco. Kung mabango, di sana siya ang speaker. Sinabi niya, speaker na, mga 4-5 beses niya sinabi doon sa live niya. Speaker ba siya? Hindi pa din. Wala ni isang kumontrang congressman at sinabing hindi totoo sinabi ni speaker. Siya hindi rin kumontra. Hindi niya rin ako kinontra. Ibig sabihin, obvious na itong tao na ito talagang sinungaling. Kaya nga nung binabasa ko yung mga comments sa kanya doon sa post niya, ang daming umaaway sa kanya doon. Natatawa ako. Tapos yung mga believe lang sa kanya, it's either fake account o kaya naman ang galing ng research mo. Anong research? Matatawa ka na lang talaga inantay ko siya sa SMNI Pag nakita nyo sa SMNI mag-live yan, mag-comment kayo para malaman ng SM. Ito hinihingi ko sa inyo. Bakit Be active. Ipakita nyo dun sa SMNI na yan tao na yan, fake news yan.
Ever since fake news yan. Ever since planted yan. Ipapakita ko pa sa inyo ha.